Huwag kami Atty. Glenchong at kitang-kita po yung ebidensya na yung project largely pinunduhan at pinunstruct during the time ng previous administration. You are lying! Come again, sir? You are lying! Dito na tayo mga kababayan sa seryosong topic natin. Kasi itong si Atty. Glenchong po, binabanatan po yung ating administrasyon. Sinisisi po at ina-accuse yung ating administrasyon ng korupsyon. Dahil daw po mga kababayan, doon sa bumagsak na tulay sa Isabela, itinuturo po ang sisi mga kababayan kay President Bongbong Marcos. Huwag kami Atty. Glenchong. Yan sabi niya dito, grabe talaga ang magnanakaw. Ang pagnanakaw nila sa Kabanang Bayan, halos 14 milyong piso bawat metro ang alaga ng bridge sa Isabela na bumagsak isang buwan lang mula nang matapos ito. Yan sabi niya dyan, endemic corruption. I cannot believe that a 90-meter bridge costing 1.25 billion pesos or nearly 14 million pesos per meter will collapse in just 1 month after completion. Huwag kami, Glenchong. Fake news ka na naman. Kalkalin mo nga kung sino ang dapat managot dito. Pinapaimbestiga nga, sabi ni PCO Yusek Castro, at dapat managot yung dapat managot. Napakalinaw po, mga kababayan. Ang responsible nito, yung previous administration po ni dating Pangulong Digong. Malinaw po sa report ng Inquirer, the bridge which connects Cabagan to Santa Maria Town was initially funded with 639 million pesos in 2017 and was supposed to be completed by 2019. However, construction delays pushed its completion to 2021. Structural defects discovered that same year led to an additional 274.8 million pesos being allocated for retrofitting work, which was completed on February 1, less than a month before the collapse. Pinagmalaki pa nga ng mga DDS, President Rodrigo Rodi Duterte, May 30, 2021, superb landmark bridge, Santa Maria, Cabagan, Isabela. Pinagmalaki pa ninyo yung kampo ninyo. Pinagmalaki. Napakalinaw, Atty. Glenchong. Pagkatapos ngayon, kasi bumagsak, ituturo ninyo yung ating administrasyon. Yan ang ebidensya. Yan ang timeline. Yung binagsakang Tatak Duterte Bridge, nag-collapse po. 2014 siya, based sa report. Pre-napose siya, mga kababayan, noong 2014 ng Aquino administration. So sabi dyan, the project were funded till Duterte administration adopted the project. So 2015, ongoing project na siya. And in 2016, it was tagged as Duterte Legacy. Or in Tagalog, Tatak Duterte, and constructed under the program of Duterte's Build. Pinangalandakan pa nga ni Mark Villar. Di ba? Pati na mga DDS vloggers, biniblame pa, sinasabihan yung mainstream media na hindi kinocover daw. Bias daw at bayaran. Ganon yung sabi ng mga DDS vloggers. Ayan. Dito, nakapublish dito mga kababayan. Yan ang sabi nila. Landmark Bridge, Santa Maria, Cabagan. Sabi dyan, thanks PRRD, Landmark Bridge in Isabela na hindi binabalita ng mainstream media. Basta bayad media, asahan walang balita na maganda. Kaya kampi sila sa dilaw dahil maraming pera pambayad sa kanila. Mabuhay ang Duterte administration. Yan Tatak Duterte daw. Tatak Duterte, world trending topics. So, 2017, construction begins. Ayan po. Yan ang timeline po. Tapos, 2019 completed sana, na found out may diferensya.
Noong 2023, PBBM administration found out that the previous project of Duterte were substandard materials. As of 2023, the project should reconstruct. Kaya po may retrofitting, strengthening na ginawa but failed due to substandard materials na ginamit daw. Kaya po nagiba. Pinapaimbestiga na ngayon. Pagkatapos sasabihin mga kababayan ni Attorney Glenn Chong, ituturo yung Marcos administration. Sinubukan pa nga po na isalba. Kaya lang hindi kaya kasi yun mismo original na pagkagawa, defective siya. May problema talaga. Umaalog-alog. Kasi kung hindi po na found out na may diferensya, bakit naman magbabudget pa yung Marcos administration for strengthening, retrofitting? Tama po? Huwag kami Attorney Glenn Chong. Ito mismo ang ebidensya o report ng mainstream media. Inquiry rito. However, construction delays post its completion to 2021. Structural defects discovered that same year led to an additional 274.8 million being allocated for retrofitting work which was completed on February 1, less than a month before the collapse. Kita ninyo? Hindi na talaga maisalba. Ayan tuloy, nasayang yung milyon-milyon. 1.2 billion yung total, yung kahabaan na yon. Milyon-milyon yung nasayang na pera po. Baka yung buong 1.2 billion ng project, buong kahabaan ng tulay po, defective na. So kailangan talaga tingnan mabuti. Kaya pinapaimbestiga po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Sabi doon sa press briefing ni Yusek, PCO Yusek, Claire Castro. Yan po. Sabi ni Yusek Castro, nagkausap na kami ni Pangulo kahapon regarding this. Ito talaga ay papaimbestigahan kung may bahid man ng korupsyon sa nangyaring ito mula pa noong 2014 hanggang sa ngayon. Kung meron man, hindi talaga pwedeng hindi managot. Yan ang sagot ng Pangulo, lalo na kung may bahid ng korupsyon. Naintindihan mo na, Attorney Glenn Chong. Sabagay, kayo-kanuyo na lang po ang naniniwala sa mga kwento ninyo. Yung ating the general public hindi naman po maniwala kasi alam naman po ng ating mga mamamayang Filipino na kasama kayo doon sa binansagan ni Executive Secretary Lucas Bersamin na one-man factory. Di ba kasama kayo? One-man na factory anya ng fake news, si Digong. Supporter kayo ng one-man factory ng fake news. So ba't kami maniniwala sa inyo? At kitang-kita po yung ebidensya na yung project largely pinunduhan at pinunstruct during the time ng previous administration. Ayan siya. You see, mga kababayan, yan, sabi ni Rex Paul Arjona, Duterte era bridge in Isabela collapse. Pag puro korap, matinding pahirap. Sabi ng abogadonews.com, abogado.com.ph, Castro heads to roll after Isabela Bridge collapse as Marcos orders probe. Napakalinaw po kung sino yung dapat na managot. Anong administrasyon ginawa mga kababayan yung tulay na collapsible.